ayokong mamintas doon kay Attorney Luistro kung abogado ba talaga yan o ano. Hindi ko maintindihan eh. As a lawyer, meron kang meron kang sworn duty. Hindi niya pa naintindihan na pagkatapos ng pagiging congressman niya, pwede naman siyang ulanin ng disbarment complaint because of yung kanyang inaasta ngayon. Hindi tama eh. Maling-mali. I mean, talagang sobrang garapala, nakakasuka mukha niya talaga. Now, Attorney, na baga diskresyon na ng Senado na ipagpatuloy agad-agad o sa makatwirang panahon ito ngang impeachment trial kung meron man dyan sa Senado at hindi na dapat baga i-delay pa. Yes. Kung makakarating sa Senado yung articles of impeachment. Kasi right now, yung bruhaha, yung circus doon sa House Justice Committee, alam mo, I don't think they will even get to the Supreme Court because they have committed so many violations even in their own procedure. Totoong 60 session days, but I think ito yung na-justify yung Supreme Court for defining yung ilang araw, yung 10 days ng araw dahil para hindi maabuso, para hindi madribble ng sobrang dribble dahil nasa discretion nila yung session day. Ngayon, 60 session day is too much of a 60 session day na ang tagal-tagal, kayang-kaya nilang manipulahin yung kanilang patakaran to suit their yung kanilang gustong gawin, yung kanilang abuso, no? Sobra. Hindi. So talagang kailangang itigil, not because ayaw natin papanagutin si Vice Presidente, but because we want this constitutional tool, very, very powerful, the only effective tool of the people to demand accountability from high-ranking government officials. Sinasalbahin nila, hindi nila ginagawa ng tama. Kung gagawin nila to ng tama, ang ganda ng impeachment. It's a very nice tool. Ang ganda ng wisdom ng Constitutional Commission for inputting this for the first time in our Constitution para mapanagot ang tao. Pero hindi nila nakikita yung tamang gamit. Opo. Sayang talaga. Sinalbahin nila ang taong bayan nung impeachment nung presidente na kaalyado nila. Pagkatapos ngayon, nananalbahay ulit sila sa taong bayan sa ginagawa nila kay Vice President Sara. Yung violation na ginawa nila na sobra pa. Let me just go ahead. No? Yung violation nila sa pagsabpina, hindi naman talaga dapat ganun. Yung ginawa nila diyan sa AMLAC, yan sa kay Madriaga. Ano to sa kanila, fishing expedition, sa akin, demolition job yan eh. Because napagsalita nila, nakapag-expose sila ng mga in-expose nila na puro mali ang sinabi nila sa taong bayan. Katulad nung AMLAC, for example, pinresent niya napakalaking pera. Akala tuloy ng tao, sa mga tao, kahit yung mga nagte-text sa akin, Attorney, bulag ka ba? Bingi ka ba? Ang laki-laki ng perang ninakaw nila. Sabi ko, hindi mo ba naintindihan? Papaliwanag ko sa'yo. Yung ni-report ng AMLA is the volume of transaction. Yun yung naging transaction niya over a period of years. Hindi niya pera yun. Pag pinaikot mo yung pera mo lumabas-masok, yun ang transaction mo. Yun yung ni-report nila na akala mo pera nila. So, yung mga ganun in simple terms. So, these are abuses, these are violation of due process ni Vice President Sara because hindi makakapagpaliwanag si Vice President Sara doon sa nilabas nila hanggang dumating yung tamang panahon kung makakarating sa Senado, makakapagpaliwanag siya, mali po yan, ganito po yan. Hindi naman makakarating sa Senado dahil may violation nga. Tinimanda na nga sila ni Attorney Torion na sinasabi, grabe ang mga violations na na-commit ng House Justice Committee. So they have to be stopped from proceeding. Hindi yan po proceed. So ngayon, ano ngayon ang situation ng tao? Ang situation ng tao is that what stands is yung nadinig nilang kasinungalingan ni Madriaga at yung narinig nilang inaccurate statement ng AMLA. Pati ng pinayagan ng bangko
BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi dapat 'yun eh. Yung what should have been secret is no longer secret. Pwede palang i-violate natin ang karapatang pantao, karapatan ng bawat mamamayan dahil sa kayo ang mga nakaupong makapangyarihan. Yan ang problema eh. Pag boto lang tayo ng boto ng mga tanga. I'm sorry. Attorney, ito, ibig sabihin po nito, itong petisyon na ibinasura ng Supreme Court laban nga sa Senado ay moot na o wala nang silbi dahil nga yung unang articles of impeachment ay idiniklara ng baga pinawalang bisa na ng Supreme Court noong July 2025 at nung Enero ngayong taon dahil nga sa paglabag sa one-year bar rule. So magiging applicable pa ba ito? Baga papabor na ba ito ngayon sa Senado kung sakali man na iaangat na doon yung mga articles of impeachment pag naaprubahan po dyan sa plenaryo ng Kamara? Well, ang mandato ng ating Senado, once na-transmit sa kanila yung, and there is no question, no? Once na na-transmit sa kanila in the ordinary course of procedure, pag na-transmit sa kanila ng tama, talagang ang kanilang susundin yung nakasulat sa ating saligang batas, the trial shall forthwith proceed. Hindi yan kailangang bukas agad. Ang sinasabi nga is sa lalong madaling panahon. Yung sa lalong madaling panahon is within a reasonable time. Sa English, no? Yun yung ibig sabihin nun. Pwedeng mabilis, pwedeng mabagal. Depende sa sitwasyon ng Senado. Pero walang pag-antala sa kanilang duty na simulan agad ang pagdinig. Opo. Attorney, bago ko ipasa kay Part Adbar at binigyan din ho ng Korte na bilang kapantay na sangay nga ng pamahalaan, hindi nito maaring diktahan din yung Senado sa kung paano gagawin yung kanilang tungkulin nito sa impeachment. Maliban na lamang kung may makitang grave abuse of discretion. That is correct. That applies. That clarifies the issue once and for all. From now on, henceforth, that is the meaning of forthwith. And yun ang magiging giya ng ating Senado until another decision is rendered by the Supreme Court. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Sakaling wala pa po ang desisyon ng Korte Suprema dun sa pag-question sa naging pamamaraan ng hearing o pagdinig dyan po sa Kamara at lubusan itong umusad po sa Senado, maaari bang questionin or ng impeachment court yung naging proseso dito po sa Kamara? Pwede ba nilang sitahin or pwede ba silang makadecide? Halimbawa, maliban doon sa Supreme Court, questionin din sa mismong impeachment court na saglit lang, yung pagbuo ng kaso na yan, mali-mali, attorney? Hindi nasasaklaw ng kapangyarihan ng Senado yung pakialaman nila, yung naging trabaho doon sa ibaba. Trabaho ng Defense Counsel yon. Trabaho nating mga mamamayan na questionin, nasitahin yung naging pamamaraan ng House Justice Committee sa Kamara, sa mababang kapulungan. And actually right now meron ng petition petition for certiorari and prohibition na pinile si Attorney Torion. And I think the Supreme Court will have to make a very quick decision on that petition para hindi maging moot and academic yung issue. Because it is a very, very important issue raised by Attorney Torion and the other petitioners on the procedures adopted by the House Justice Committee. Ang linaw-linaw nung Duterte versus House of Representatives talaga ng talaga lamang I think hindi ko nga alam kung ayokong mamintas doon kay Attorney Luistro kung abogado ba talaga yan o hindi ko maintindihan as a lawyer meron kang sworn duty, hindi niya pa naintindihan na pagkatapos ng pagiging congressman niya pwede naman siyang ulanin ng disbarment complaint because of
yung kanyang inaasta ngayon. Hindi tama eh. Maling-mali. I mean, talagang sobrang garapala nakakasok ang mukha niya talaga.